Habang abala ang mga botante sa digmaan laban sa Iran, biglang kinansela ni Donald Trump ang halalan para sa Kongreso ng Estados Unidos. Pinalakas ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kampanya ng maling pahayag tungkol sa malawakang pandaraya sa halalan sa pamamagitan ng paglagda noong Marso 31 ng kautusang may kaduda-dudang konstitusyonalidad na naglalayong gumawa ng pambansang talaan ng mamamayan para magtakda ng karapatang bumoto at limitahan ang pagboto sa Koreo sa mga estado. Ang punto ay inaagaw ni Trump ang kapangyarihan dahil siya at ang kanyang kagawaran na ang namumuno. At hindi na ang mga individual na estado ang magpapasya kung sino ang may karapatang bumoto at sino ang wala. At kung paano eksaktong gagawin ang halalan sa Amerika. Nagpasya si Trump na kontrolin ang halalan na malinaw na labag sa konstitusyon ng Estados Unidos. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Lilinawin natin ito ngayon. Dahil pumirma si Trump ng isang napakahalagang kautusan na maaring lubos na magbago sa batas sa halalan sa Estados Unidos. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara, sabay-sabay nating talakay ng paksang ito. Bago simula ng episode, hinihiling ko ang suporta ninyo sa YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link sa video description. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Maaari ninyong gawin ito sa dulo ng episode kung naging interesante at kapakipakinabang ito para sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pecci News. Nasa video description ang link. Si Donald Trump ay lumagda kamakailan ng interesanteng kautusan sa halalan sa Amerika, ngunit hindi ito napansin dahil abala ang lahat sa digmaan kontra Iran. Inamin ni Trump na ang inilabas niyang kautusan kasabay ng pagkaipit ng panukalang batas para limitahan ang pagboto sa Koreo sa Kongreso ay maaaring humarap sa legal na balakid. Dito, dapat agad nating tandaan na ang sinumang presidente ng Amerika, hindi mahalaga kung si Trump, Biden, Kennedy at iba pa ay walang konstitusyonal na kapangyarihan. Maraming aspeto ng kautusan ang mahirap ipatupad. Walang karapatan ng presidente sa Amerika na manghimasok sa eleksyon, pero hindi ito alintana ni Trump. Inutusan ni Trump ang kagawaran ng Homeland Security na gumawa ng pambansang listahan ng mga mamamayan gamit ang datos mula sa rehistro ng pagkamamamayan, naturalisasyon, social security at iba pang federal na database. Ayon sa kautusan, dapat ipasa ng mga federal na opisyal ang listahang ito sa Komisyon ng Halalan. Inatasan ng kautusan ang pangkalahatang taga-usig na unahin ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng halalan na nagbigay ng balota sa mga hindi karapat-dapat bumoto ayon sa listahan. Si Donald Trump at ang kanyang kagawaran ng panloob na seguridad ang magpapasya kung sino ang pwedeng bumoto. Inatasan din ng kautusan ang serbisyong postal ng Estados Unidos na huwag magbigay ng balota sa mga hindi kasama sa listahan at mga mamamayan na bubuuin ayon sa mga patakaran ni Donald Trump. Agad na itinanggi ng mga eksperto sa halalan at opisyal ng eleksyon na demokratang nasa estado ang utos ni Donald Trump bilang walang bisa sa batas. Nanghako ang mga opisyal ng Arizona at Oregon na apela sa korte laban sa utos na ito at magbibigay ng CP mula kay Arizona Secretary of State Adrian Fontes. Hindi pinapahintulutan ng konstitusyon ang ehekutibo na pamahalaan ang halalan. Tungkulin nito ng lehislatibong sangay ng mga estado o kongreso. Hindi ko iniisip na papasa ito sa korte. Malaking aksaya lang ito ng oras at tangka ng administrasyon ni Trump na umagaw ng atensyon. Pinakamalaking banta sa halalan sa Amerika ang mga kasinungalingan ni Donald Trump tungkol dito. Matagal nang ginagamit ni Trump ang pagboto sa Koreo para suportahan ang kanyang walang base ang paratang na malawakang pandaraya sa halalan at inulit niya ito muli noong Martes. Narito ang maling pahayag tungkol sa pandaraya sa botong Koreo. Ang pandaraya sa halalan sa Estados Unidos ng Amerika ay syempre nangyayari. Hindi natin maaaring sabihin na sila ay perpekto at walang kapintasan. Oo, nangyayari ang mga yon. Pero ang paulit-ulit na pahayag ni Trump tungkol sa malawakang pandaraya sa halalan, inuulit ko, ay hindi kailanman napatunayan o nakumpirma. Dito, nais kong bigyang pansin ninyo ang katotohanan na si Donald Trump ay mahigit 1 taon nang muling naging presidente ng Estados Unidos. Mahigit 1 taon nang nasa pwesto si Donald Trump. Ngunit bukod sa malalakas na pahayag ng dayaan sa halalan, wala naman siyang ginagawa. Mahigit 1 taon na niyang hawak ang mga NC ang hawak niya na dapat sana sa panahong yon
ay nakalap na ang lahat ng ebidensya ng di umano ay malawakang paglabag at naipakita na sa publiko. Ipakita sa mga botante at pwedeng sabihin ni Trump na tama siya at may ebidensya ng malawakang paglabag. Pero sa di malamang dahilan, hindi niya ito ginagawa. Puro salita lang siya tungkol sa di umano'y pagnanakaw ng eleksyon. Dapat pag-isipan ito ng mga taga-suporta ni Trump. Uulitin ko, hawak ni Trump ang lahat ng kapangyarihan ngayon. Simula ng investigasyon at ipakita sa botante. Sa isang taon nagsuri ako. Naalala nyo? Sinabi kong may malawakang paglabag. Heto, pakiusap, tingnan nyo. Nasaan ang lahat ng yan? Bakit kaya wala? Mahalagang tandaan na walang malinaw na kapangyarihan ng ehekutibo sa halalan ayon sa konstitusyon ng Estados Unidos. Sa halip, binibigyan ito ng kapangyarihan ng mga estado sa eleksyon. Kasama na rito na napakahalaga ang oras, lugar at paraan ng pagboto. At itinatakda rin nito na maaring magpasa ng mga batas ang Kongreso na nagreregula sa mga halalan. At gusto ko ring ipaalala na sa malaking bahagi ay hinarang ng mga korte ang naunang kautusan ni Trump na nilagdaan noong nakaraang taon na bukod sa iba pang mga pagbabago ay nagtakda ng mga rekisito para sa dokumentadong patunay ng pagkamamamayan para makaboto. Noong Enero, ipinagbawal ng federal na hukom ang administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na pigilan ng pondo para sa halalan sa mga estado na ayaw sundin ang mga hinihingi ni Trump. Ibig sabihin, hinihingi ni Trump na, tingnan ninyo, gusto ko na ganito ang maging proseso ng pagboto. Kung may estado na hindi sumasang-ayon, wala kayong makukuhang ni 5 pondo. Sinabi ng korte na magkakaproblema ka kung gagawin mo yan. Pero si Trump mukhang wala talaga siyang pakialam sa batas at konstitusyon. Kasi ang pahayag ni Trump na ang gobyerno ay gumagawa ng pambansang listahan ng mga mamamayan ay lumabas kasabay ng mga naging malaking problema ng kanyang administrasyon sa pagtatangkang gumawa ng tinatawag na pambansang database ng mga botante. Sinubukan ng kagawaran ng katarungan ng US na makuha ang mga pribado at hindi na-edit na listahan ng mga botante mula halos lahat ng estado sa bansa. Pero sa huli, 12 estado lang ang pumayag na magbigay ng ganoong impormasyon. Wala namang obligasyon ang sinuman na ibigay ang ganoong impormasyon kay Trump. Ang mga pagtatangkang pilitin, hindi bababasa ang 29 na estado na ibigay ang kanilang mga listahan ng botante sa pamamagitan ng mga kaso sa korte ay hindi nagtagumpay. Sabi ng mga hukom, oo Trump, kalma lang, wala kang karapatang gawin yan. Nakakatuwa dahil pati ang ilang estado sa ilalim ng mga Republikano gaya ng Utah, Oklahoma at kanlurang Virginia ay tumutol sa inihingi ng kagawaran ng katarungan. Kahit mga Republikano ay nagsasabi, Trump, ano na naman ang ginagawa mo? Binanggit ng mga kinatawa ng mga ahensya ng halalan na malamang napuno ng mga pagkakamali ang anumang pambansang listahan ng mga botante dahil ang mga rehistro ng botante sa bawat estado ay araw-araw na ina-update. Nagbabago ang mga ito kapag ang botante ay lumilipat, nagkakaroon ng pagkamamamayan, umaabot sa edad na 18 na mamatay, nag-aasawa at adbabo pa. Sa sandaling magkaroon ng pambansang listahan ng lipunan, sa mismong sandaling yon ay magiging luma na ito. Sa mismong sandaling yon, hindi ito kayang i-update araw-araw tulad ng bawat estado. Nakakatuwang isipin na ilang linggo nang iginigiit ni Trump na ipasa ng Kongreso ang batas na magbibigay kapangyarihan sa kagawaran ng panloob na seguridad ng US na kuhanin ang mga listahan ng botante at burahin doon ang mga itinuturing na hindi kanais-nais. Imposibleng maipasa ang batas na ito. At tandaan ninyo, matindi ang pagtutol ni Trump sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Dito, magbibigay ako ng ilang mga numero. Ayon sa datos ng Massachusetts Institute of Technology, noong eleksyon ng 2024 kung saan nanalo si Donald Trump, isa sa bawat 3 Amerikano ay bumoto sa pamamagitan ng koreo. At ito ay 37% ng mga Demokratiko at 24% ng mga Republikano. At ang pinaka-nakakatawa, noong simula ng buwang ito, si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay mismong bumoto sa pamamagitan ng koreo sa espesyal na halalan sa Florida. Pero si Trump ay lantaran ang panawagang ipasara ito kahit siya mismo ay gumagamit. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyo. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nandun ang iba't ibang platform. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, mga detalye ng bangko, mga cryptocurrency, sponsorship sa YouTube, pumili lang ng pinakamaginawang option para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.